Yo, what's up mga pamangkin, at meron na naman nga tayo ireregalo kay Mrs. Tag-ulan na naman, at pag tag-ulan, malamig ang panahon, basa ang paligid at tumataas ang relative humidity. Ito ay yung dami ng moisture sa hangin. Mas malamig ang paligid, mas maraming moist sa hangin. Dahil dyan, mas mabilis mapapanis yung mga pagkain. At dahil mahilig din si Mrs. magluto, in-orderan ko nga siya ng microwave. Dahil na nga rin 3 lang kami sa bahay at minsan pag nagluluto kami, meron talagang natitira. At least ngayon, init-init na lang. Sobrang excited na nga rin akong buksan to kasi alam kong kikiligin siya pag nakita niya to. Sobrang tuwan-tuwa nga ako sa packaging nito. Talagang sobrang ingat ng seller na ito. Grabe. No more malamig na sabaw na talaga ngayon. Pero teka, di ba nabanggit ko yung relative humidity? Alam nyo ba na ito rin ang kalaban ng mga photographer? Kasi ito ang madalas makasira ng kanilang mga gears. 45 to 50% ang pinaka-safe na relative humidity para sa mga gears. At pag kumabot ng 60% above, fungus is waving. Aray ko, kung ang ulam kailangan laging mainit para hindi mapanis. Ganon din ang mga gears, kailangan nasa tamang lamig para hindi tubuan ng fungus. Hayaan nyo ipakita ko sa inyo itong dry box na to. At kung bakit importante to para sa mga photographer na katulad ko. Ito nga pala yung dry box na binili ko. Ginagamit ito upang protektahan ng ating camera at lente sa mga moisture at fungus. May built-in tong electric dehumidifier. Pwede mong iset yon gamit ang knob na ito. At kaya nitong i-maintain ng 45 to 50% ang relative humidity dito sa loob ng box na ito, na ideal para sa ating camera at mga lente. Transparent din ang harap para kitang-kita mo yung mga gears mo sa loob. Meron din itong metal tray para mas madali mong ma-organize yung mga gamit mo sa loob. At siguradong airtight talaga tong dry box na to. At isa pang napakaganda sa dry box na to, meron tong real-time relative humidity reading. At mas madali mong malalaman kung safe pa ba yung mga gamit mo sa loob. At kung may plano ko rin bumili ng ganito, narito ang mga dapat mong tandaan. Una, piliin mo kung ano yung tamang size. Pangit kasi pag sobrang luwag din o kaya sobrang sikip. Mas maganda kung sakto lang yung gear mo. Pangalawa, huwag ka mag-expect kagad na magagamit mo kasi aabutin pa ng 48 hours bago mo ito magamit. Gagawin na lang siguro natin ng separate na video para doon. Dahil sa maulan nga rin ngayon, medyo sobrang hirap punin yung relative humidity na kailangan ko. At wala pa akong silica gel. Ikatlo, ilagay din sa mas maaliwalas na pwesto. Huwag niyong gagayahin itong ginawa ko na to, promise. Mahirapan kayo. Nilipat ko rin yan after ko magawa nitong video na to. So ayan, kung plano mong bumili ng dry box, huwag ka mag-expect ng instant result. Hindi yan katulad ng microwave na isang pindot lang iinit na kagad. So ngayon, bali ang mainit yung ulo ni Mrs. kasi nga hindi to microwave. Joke lang, meron na kasi kami microwave talaga. Kaya naman kahit dry box ang dumating, okay lang kasi huwag lang matuyuan ng lambing sa bahay. O, diba? Ano sabi mo? Ano sabi mo? Dami kong girls. Kasi? Girls. Kasi? Station you always hit